President Trump is threatening to send the U.S. military to Nigeria to stop the slaughter of Christians. The Islamic terror groups have been targeting Christian communities there for decades. Hayagang hiniling ni Pangulong Trump na itigil ng Nigeria ang tinawag niyang malawakang pagpatay sa mga Kristiyano. Iniutos sa Pentagon na maghanda para sa posibleng aksyon at nagbabala na maaari niyang bawasan ang tulong ng US o kahit pahintulutan ang mga ataking militar kung hindi kikilos ang abuha. Itinanggi ng pamahalaan ng Nigeria ang mga paratang ng isang kampanyang itinataguyod ng Estado laban sa mga Kristiyano. Sinabing ang mga pagpatay ay isinasagawa ng mga teroristang grupo at mga sindikatong kriminal at idinagdag na tatanggap lamang ito ng tulong mula sa ibang bansa kung igagalang ang soberanya ng Nigeria. Gumalaw din ang US upang italaga ang Nigeria bilang isang bansang may partikular na pag-aalala dahil sa mga pag-abuso sa kalayaan sa relihiyon. Nagbabala ang mga analista at mga tagamasid ng karapatang pantao na masalimuot ang karahasan, kinapapalooban ng mga armadong insurhensya, banditismo at alitang pamayanan na biktima ang mga tao mula sa iba't ibang pananampalataya. Sa gitna ng maiinit na pahayag at pamalit-palit na headline, mahalagang tanungin, paano ba tayo bilang mga taong naniniwala sa Diyos at nagnanais ng kapayapaan tutugon sa mga balita ng karahasan at panawagan ng matitinding hakbang? Hindi lang ito usapin ng politika o internasyonal na relasyon. Ito ay usapin ng buhay, dignidad at pananampalataya. Sa content na ito, haharapin natin ang balita sa Nigeria ng may paggalang sa katotohanan at kabuuan ng kwento at hahayaan nating gumabay ang salita ng Diyos sa ating isip at puso. Una, aminin natin, masalimuot ang larawan. May mga salaysay ng malawakang pagpaslang. May mga pagdidiin na ang Estado ang may sala at may kontrasalaysay na ang mga krimen ay gawa ng terorismo, banditismo at alitang pamayanan. Kapag sa gitna ng ingay, pinipilit nating isa-simplify ang lahat sa kamilaban sa kanila, nawawala ang tao, ang tunay na mukha ng kirot, takot at pangarap. Kung Kristiyano tayo, ang unang hakbang ay ang makinig at mag-unawa. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mateo versikulo 5 talata 9. Ang pagiging mapagpayapa ay hindi pagiging manhid o walang pakialam. Ito'y aktibong paghahanap ng mga paraan para pigilan ang karahasan at itaguyod ang katarungan. Kung totoo mang may mga komunidad na pinupuntirya, tungkulin natin bilang mga tao ng pananampalataya na makiramay, magbantay at magsalita ng totoo. Ngunit kasabay nito, tungkulin din nating alalahanin na ang kasalanan ng iilan ay hindi pagkakakilanlan ng kabuuan. Kapag may krimeng ginawa ng isang grupo, huwag nating gawing lisensya iyon para kamuhian ang buong relihiyon o lahi. Huwag kang madadaig ng masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Roma versikulo 12 talata 21. Sa pagtalakay sa Nigeria, malaking tukso ang maghanap ng madaliang solusyon. Parusahan agad, putulin agad ang tulong, magpadala agad ng puwersa. Ngunit ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapaalala. Ang dahas na hindi sinamahan ng karunungan at malasakit ay kadalasang nagbubunga lamang ng panibagong siklo ng paghihiganti. Sa halip, ano ang mga hakbang na tunay na nakatutugon sa ugat? Kakulangan sa seguridad, kahirapan, kakulangan sa hustisya at lalong-lalo na ang pagkalat ng maling impormasyon na nagpapainit sa alitan. Magsitigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Awit versikulo 46 talata 10. Itong paanyaya na magsitigil ay hindi pagtakas. Ito'y panawagan sa maingat na pagninilay. Sa mundo ng viral posts at rapid text, kailangan natin
ng banal na pagbagal, ang lakas ng loob na hindi agad sumakay sa galit ng karamihan kundi magtanong, sino ang mga biktima? Sino ang nagsasalita para sa kanila? Sino ang napapakinggan at sino ang nananatiling tahimik dahil sa takot? Buksan mo ang iyong bibig para sa mga walang kaya. Kawikaan versikulo 31 talata 8. Kapag sinabing buksan mo ang iyong bibig, hindi ibig sabihing mag-away o manlait online. Ito'y pag-ako ng responsibilidad na maging tinig para sa mga walang akses sa kapangyarihan, mga nababalot ng pangamba, mga nawalan ng tahanan, mga naulila. Maaari tayong magsalita sa paraang marangal, humiling ng masusing investigasyon, manawagan ng proteksyon para sa mga sibilyan at magtaguyod ng tulong makatao, walang pinipiling relihiyon o tribu. Gawin ang katarungan, ibigin ang kagandahang loob, lumakad na mapagpakumbaba. Mikas versikulo 6 talata 8. 3 salita, katarungan, kagandahang loob, kababaang loob. Ang katarungan ay ang paniniguro na ang nagkasala ay mananagot at ang biktima ay kikilalanin at sasaluhin. Ang kagandahang loob ay higit sa batas. Ito ang pagnanais na ibalik ang tiwala at relasyon. At ang kababaang loob, ito ang pagtanggap na hindi natin alam ang lahat at handa tayong magbago kapag nakakita ng mas malinaw na larawan. Sa ganito, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Juan versikulo 13 talata 30. Kung ang ating pag-ibig ay totoo, lalabas ito sa paraan ng ating pag-uusap tungkol sa mga taong hindi natin kakampi. Hindi natin pagninilait ang mga pamahalaan o mga komunidad kahit may pagkukulang sila. Bibigkasin natin ang katotohanan ng may paggalang at maghahanap tayo ng paraan para magsasama-sama sa pagkilos na nakatuon sa proteksyon ng buhay at dangal. Iwasan ang masama at gumawa ng mabuti. Pagsikapan ang kapayapaan at sundan ito. Awit versikulo 33:14. Paano ito konkretong isasagawa? Una, mag-aral. Huwag lang tayo umasa sa isang pinagmulan. Basahin ang magkakaibang pananaw, kilalanin ang pinanggagalingan ng bawat kwento at itala ang mga datos na nagtutugma. Ikalawa, mag-usap. Kung may kaibigan tayong naibang opinyon, huwag agad ituring na kaaway. Ang mapanuring pag-uusap ay bahagi ng pagiging mapagpayapa. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Hanapin ang katarungan, saklolohan ang inaapi. Isayas versikulo 1 talata 17. Ikatlo, manalangin. Ang panalangin ay hindi huling baraha lamang. Ito ang unang hakbang ng mga taong naniniwala na may Diyos na kumikilos sa kasaysayan. Manalangin tayo para sa Nigeria, para sa mga pinuno, sundalo, pulis, lider komunidad, pari, pastor, imam, at sinumang gumigising araw-araw na ang pagnanais ay makapag-uwi ng katahimikan sa kanilang mga tahanan. At kung naniniwala tayong may kapangyarihan ng panalangin, maging handa rin tayong maging sagot sa mismong panalangin. Tumulong kung may mapagkakatiwalaang organisasyong humanitaryo, pagbigay kung may pangangailangan, makiisa kung may pagkilos para sa kapayapaan na marangal at makatao. Ipanalangin ninyo ang lahat ng may kapangyarihan. Unang Timoteo, versikulo 2 talata 1-2. Sa pagbanggit sa mga lider ng bansa, maging ng Amerika o Nigeria, hindi natin kailangang pumili ng panig para ipanalangin sila. Ang panalangin may kababaang loob ay humihiling ng karunungan, tapang at malasakit. Humihiling ng lakas na unahin ang proteksyon ng sibilyan at ng liwanag para makita ang kabuuan ng kalagayan. Ang tunay na pamumuno ay hindi palabang salita, kundi matalinong gawa. Bilangin ninyo ito na karangalan kung kayo'y nakararanas ng iba't ibang pagsubok
Santiago versikulo 1:2. Ngunit hindi natin ipipikit ang mata sa katotohanan. May dugo, may luha, may gutom na bata, may inang nagluluksa. Ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa kirot. Ito ang pagyakap sa pag-asa sa gitna ng kirot. Ang pag-asang ito ang nagtutulak sa atin na mag-ambag sa eskwelahan, sa simbahan, sa komunidad, ng kultura ng katotohanan at pagkalinga. Pagsumikapan natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan. Roma versikulo 14 talata 19. Kung tagalikha ka ng content, tanungin mo, paano ko gagamitin ang aking boses upang mag-ambag sa kapayapaan? Maaari kang lumikha ng maikling explainer tungkol sa kasaysayan ng mga alitang pamayanan. Magpakita ng mapa at konteksto ng mga rehiyon at mag-interview ng mga taong gumagawa ng kapayapaan sa lupa, mga social worker, guro, kabataan at faith leaders. Isang mahalagang prinsipyo, iwasan ang sensationalism. Kapag ginawang palabas ang pighati, nababawasan ang dignidad ng mga biktima. Mapalad ang mga naglalamay at umiiyak sapagkat aaliwin sila. Mateo versikulo 5 talata 4. Sa paggawa ng content na may temang biblikal, isipin ang estruktura, magsimula sa balita, magbigay ng maingat na pagsasalin at paglilinaw. Sumunod, ipaliwanag ang komplikasyon, insurhensya, banditry, alitang etiko at relihiyon, nang hindi nangingimbabaw ang isang panig lamang. Pagkatapos maglatag ng lente, ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa katarungan, awa at kapayapaan? Panghuli, anyayahan ang audience na sumali sa pagninilay at konkretong malasakit. Ang tunay na reliyon ay ang pagdalaw sa mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian. Santiago versikulo 1 talata 27. Kung may matitinding paninindigan ang iba, halimbawa naniniwalang kinakailangang kumilos ang isang dayuhang bansa ng militar, pakinggan natin ang kanilang pangamba at rason. Kung ang iba naman ay magpapayo ng diplomasya at tulong makatao, pakinggan din natin. Hindi natin kailangang sumang-ayon sa lahat, ngunit dapat tayong maging makatarungan sa paglalarawan ng kanilang mga dahilan. Sa ganitong paraan, natutulungan nating hindi maging baril ang salita, kundi tulay. Magpakasipag tayong mag-aral upang maging subok sa Diyos. 2 Timoteo, versikulo 2 talata 15. Ang edukasyon ay sandata ng kapayapaan. Kapag alam mo ang heograpiya, ekonomiya, kasaysayan at pananampalataya ng mga taong sangkot, mas kaya mong makita kung bakit nag-uugat ang karahasan. Minsan, hindi ideolohiya ang ugat, kundi lupaing pinag-aagawan, tubig, pastulan, oportunidad sa kabuhayan. Kapag hindi natin nakikita ang kabuuan, madali tayong mapaniwala sa mga simpleng paliwanag na mapanlinlang. Magbigay tayo at tayo bibigyan. Lucas versikulo 6:30. Sa halip na magtuon sa galit, subukan nating itanong, anong makakatotohanang tulong ang maibibigay ko? May mga organisasyong tumutulong sa mga biktima ng karahasan, anumang relihiyon nila. Ang pag-abot ay hindi lamang pera, maaring oras, kaalaman at plataporma. Bumuo ng episode na nagtuturo kung paano mag-verify ng charity, paano magbasa ng field reports at paano umiwas sa pandaraya. Sa gayon, ang iyong content ay hindi lang emosyonal, kundi kapaki-pakinabang. Ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. 1 Korinto versikulo 13 talata 6. Ang pag-ibig sa katotohanan ay nangangahulugang kaya nating tanggapin kapag mali ang una nating akala. Kapag may lumabas na ebidensya na taliwas sa ating naunang posisyon, hindi kasiraan ang pag-amin, kabayanihan ito. Ipakita sa iyong audience ang proseso.
Paano ka nag-fact check? Paano ka humingi ng payo sa eksperto? At paano ka nag-update ng iyong pananaw? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Galacia, versikulo 6 talata 9. Dahil mahaba ang laban para sa kapayapaan. Manghihina at manghihina ang damdamin. Kaya kailangan ng komunidad. Sa iyong content, magtayo ng espasyo ng pag-asa. Magkuwento ng maliliit na tagumpay. Isang baryong nagkasundo sa pag-iwas sa karahasan. Isang paaralang muling nagbukas. Isang grupo ng kabataan na naglunsad ng sports diplomacy. I-frame ang mga ito bilang patunay na may puwang ang kabutihan kahit sa delikadong lugar. Mapagpala ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Jeremias versikulo 17 talata 7. Totoo, may mga nananawagan ng agarang parusa, pagbabanta ng pagputol ng tulong at posibleng pagpapadala ng militar. Pero anuman ang mapiling pulisiya ng mga pamahalaan, mahalaga sa atin na hindi mawala ang tingin sa dalawang batayang prinsipyo. Una, ang hindi matitinag na halaga ng buhay ng bawat tao. At ikalawa, ang tungkuling moral na hadlangan ang kasamaan habang hindi tinatanggalan ng dangal ang kahit sino. Ang bawat isa ay mabilis makinig, mabagal magsalita, mabagal magalit. Santiago versikulo 1 talata 11. Sa online na diskusong puno ng sigaw, ito ang kontrakultura ng Ebanghelyo. Makinig muna. Bago ka mag-comment, itanong, makakatulong ba ito sa kapayapaan? Makapagbibigay ba ito ng liwanag o dadagdag lang sa apoy? Kung hindi tiyak, huminga. Magdasal. Maghanap ng mas mahusay na paraan. Hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Mateo versikulo 6:33. Ang katuwiran dito ay hindi lang personal na kabanalan. Kasama rito ang hustisyang panlipunan, ang pagpapahalaga sa buhay, ang paninindigan laban sa pang-aapi at ang tapat na pamumuno. Kapag ito ang una, sumusunod ang lahat. Ang tono ng ating pagsasalita, ang balanse ng ating analisis, at ang tapang na tumindig sa gitna ng kalituhan. Pagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Unang Korinto, versikulo 14 talata 33. Kung gayon ang anumang mungkahi mula sa dayuhang interbensyon hanggang sa lokal na reforma ay dapat sukatin sa tanong, maghahatid ba ito ng tunay na kapayapaan? Protektado ba ang sibilyan? Mapapanagot ba ang salarin sa paraang makatarungan? May puwang ba para sa paghilom at muling pagtatayo? Ang kapayapaan ay higit sa kawalan ng putok. Ito ay presensya ng hustisya at tiwala. Ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. 1 versikulo 1 talata 5. Sa dulo, ang ating pag-asa ay hindi sa galing ng tao kundi sa biyaya ng Diyos. Ngunit ang biyayang ito ay inaanyayahan tayong makiisa. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, malayo man ang Nigeria, maaari kang maging ilaw. Sa tapat na pag-uulat, sa mahabaging panalangin, sa responsableng pag-share ng impormasyon at sa pag-aruga sa mga tao sa iyong paligid, sapagkat ang kapayapaan sa mundo ay nagsisimula sa kapayapaan sa puso at bahay. Mag-ibig kayo sa inyong kapwa, gaya ng inyong sarili. Marcos versikulo 12 talata 32. Kung mahal natin ang ating kapwa, hindi natin hahayaang manaig ang pagkakahati. Hindi tayo magpapadala sa retorika ng takot at puot. Sa halip, pipiliin nating magbigay daan, magtanong at makisalamuha. Maaari nating ipakitang posible ang matatag na paninindigan at mahinahong pananalita na sabay na gumagalang sa katotohanan at sa tao. Pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y tumutupad. Lucas versikulo 11 talata 28. Kaya sa pagpapatuloy ng ating serye,
isasama natin ang mga boses mula sa lupa, mga kwento ng pananampalataya at pakikiisa, mga aral mula sa peace building, at mga praktikal na hakbang kung paano mailalagay sa aksyon ang ating mga panalangin. Tutukuyin natin kung paano kumikilos ang mga lokal na simbahan at interfaith networks para pigilan ang alitan at alagaan ang mga biktima. At higit sa lahat, alalahanin natin na ang Diyos na tumatawag sa atin sa katarungan ay siya ring nagbibigay ng kapangyarihan upang isabuhay ito. Ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip. Filipos versikulo 4:7. Kung ikaw ay nakararamdam ng bigat dahil sa balita, huminto at huminga. Ang Diyos ay nasa trono. At kahit mukhang magulo, kumikilos siya sa mga taong handang maging instrumento ng liwanag. Sa susunod, hahalukayin pa natin ang mga ugat ng karahasan kung paano nagtatagpo ang kahirapan, armas at politika at paano maaring maging bahagi ang ordinaryong tao sa paglikha ng hinaharap na mas payapa. Huwag matakot munting kawan sapagkat kinalugdan ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Lucas versikulo 12, talata 32. Samantala, anyayahan mong sumabay sa isang maikling panalangin. Panginoon, sa mga lupain na nilalamon ng karahasan at takot, ipadala mo ang iyong kapayapaan. Gabayan mo ang mga lider, aliwin mo ang mga sugatan, at turuan mo kaming maging tapat sa katotohanan at matatag sa pag-ibig. Gamitin mo ang aming mga salita, kamera at keyboard para magtayo, hindi manira, para maghilom, hindi manugat. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Filipos versikulo 4, talata 22. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, lilimian natin ang lente at lalaliman ang pagninilay kung paanong ang balitang puno ng salimuot, mga salitang insurhensya, banditry, alitang pamayanan, kalayaan sa reliyon, ay isinasalin sa konkretong pagkilos ng pananampalataya. Ihingi tayo ng karunungan para hindi lang tayo maging tagamasid ng trahedya, kundi mga tagapagdala ng ilaw sa digital at totoong mundo. Sapagkat kapag humaharap tayo sa mga kwento ng karahasan at takot, ang tanong na humahabol ay hindi lang sino ang tama, kundi paano tayo magiging tapat. Ang tapat ay hindi lang nag-uulat, ang tapat ay nagmamahal sa katotohanan at sa tao. At doon sa pagkakatagpo ng katotohanan at pag-ibig, ipinapangaral ng Biblia na naroon ang landas ng kapayapaan. Pagkat kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. 2 Korinto, versikulo 3, talata 17. Isipin ang isang kabataang manunood mula sa malayong lungsod sa Pilipinas na unang beses makarinig tungkol sa mga pag-atake sa malalayong nayon ng ibang bansa. Kung siya ay tulad ng marami, ang unang reaksyon ay alinman sa pagkabalisa o pagkamanhid. Minsan, kapwa ito dumarating. Sa sobrang dalas ng balitang masakit, natatakot tayong makisangkot o kaya na may nalulunod tayo sa emosyonal na pagod. Ngunit dito pumapasok ang mabuting balita ng Ebanghelyo. May puwang pa rin para sa pag-asa na gumagalaw. Hindi kayo iniwaning ulila, wika ng guro. 1 versikulo 14, talata 18. Kung ganoon, paano nagiging gawa ang pag-asa? Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, tamang pakikipag-usap at tamang pakikilahok. At ang lahat ng ito pinipigilan ng pagpapakumbaba. Ang lakas ng loob na aminining hindi natin alam ang lahat at handa tayong matuto. Sapagkat binibigyan ng Diyos ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. 1 Pedro, versikulo 5, talata 5. Unahin natin ang kaalaman. Ang balita ukol sa karahasan ay madaling maging instrumento ng pagkakahati kung hindi ito sinusuri. Sa YouTube, mabilis kumalat ang mga video
na may matitinding pahayag at musikang dramatiko, ngunit kulang sa katibayan. Ang panawagan ng kasulatan ay malinaw. Ang matuwid ay nagnanais ng matibay na timbangan na para sa atin ngayon ay nangangahulugang masusing pagbusisi ng ulat, pagtingin sa iba't ibang anggulo, at pag-iwas sa mapanirang espekulasyon. Kawikaan versikulo 16 talata 21. Ang iyong content ay maaaring magsimula sa malinaw na pagpapaliwanag kung bakit mahalagang pag-ibahin ang gawa ng mga armadong grupo mula sa pananampalataya ng karaniwang tao, na ang pananampalataya kapag tunay ay nagtutulak sa kapayapaan at hindi sa paninira. Sa gayong paglalatag, natututuhan ng manonood na kumapit sa impormasyon na may pananagutan at hindi sa takot. Mahalaga rin ang paraan ng pakikipag-usap. Ang online na wika ay madalas pasigaw, subalit ang nasa puso ng mananampalataya ay tahimik na lakas. Maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Santiago versikulo 1 talata 11. Kung ikaw ay lilikha ng content, ipakita sa video kung paano isinasagawa ang mabagal at mapanuring pag-uusap. Maglagay ng segment na sandaling paghinga sa gitna ng episode, kung saan aanyayahan mo ang audience na huminto, huminga at manalangin bago magkomento. Sa puntong ito, maaari mong i-flash sa screen ang paalaalang mula sa awit. Tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos, at anyayahan ang lahat na ipagdasal ang mga pamilyang apektado at ang mga lider na gumagawa ng mahihirap na desisyon. Awit, versikulo 46 talata 10. Hindi kailangang mahaba ang panalangin, sapat na ang tapat. Pagdating sa pakikilahok, kritikal ang pag-iingat. Maraming kabataan ang gustong tumulong, ngunit natatakot maligaw. Maaari mong ilaan ang isang malaking bahagi ng iyong video sa pag-mentor kung paano tumulong ng marangal at matalino. Magturo kung paano kilalanin ang mapagkakatiwalaang organisasyong humanitaryo. Paano maghanap ng field updates na hindi mapanghati at paano mag-ambag kahit limitado ang yaman sa pamamagitan ng orasyon, pag-aaral at pagganap ng kaalaman para sa iba. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo'y aani kung hindi tayo magsisidaing. Galacia versikulo 6 talata 9. Sa ganitong praktikal na gabay, hindi lang emosyon ang hinahasa, kundi pati etika. Ngunit may isa pang malalim na aral na dapat ipasok sa iyong content, ang pagtingin sa iba bilang kapwa. Sa mga alitang kumakalat sa balita, madaling magtayo ng pader at sabihing sila iyon, hindi tayo. Subalit itinutuwid tayo ng kwento ng mabuting Samaritano, kung saan ang tunay na kapitbahay ay iyong huminto, tumulong at naglaan ng sariling kahit hindi niya katribo ang nasugatan. Lucas versikulo 19 talata 30. Ang segment na ito ng iyong video ay maaring isang dramatized na salaysay, isang mag-aaral na nakakakita ng balita sa feed, naghahanap ng karagdagang konteksto, nag-share ng balanseng impormasyon at nag-anyaya ng panalangin at tulong nang hindi nagsisigaw sa sinuman. Ang mensahe, pwedeng maging radikal, ang kabutihan sa panahon ng ingay. Bahagi ng kabutihang ito ang katapangan. May takot sa mga paksang may halong politika at relihiyon dahil natatakot tayong masabihang polarizing. Ngunit ang Biblia ay nagsasabing ang katapangan ay bunga ng tiwala sa Diyos, hindi ng kayabangan ng puso. Magpakatatag at lakasan ang loob, huwag matakot sapagkat kasama mo ang Panginoon. Josue versikulo 1 talata 9. Kung gayon, maaari mong hamunin ang iyong audience na magsalita para sa proteksyon ng sibilyan, para sa pananagutan ng mga salarin at para sa mga proseso ng kapayapaan na may pamalasakit sa lahat ng komunidad, mga Kristiyano, Muslim
at iba pang grupo nang hindi hinuhusgahan ang milyon dahil sa sala ng iilan. Sa sining ng nilalaman, ang ganitong katapangan ay lumilitaw sa pagpili ng salita na totoo ang laman ngunit mahinahon ang tono. Mahalaga ring pag-usapan ang paghilom. Kapag nalalagay sa headline ang karahasan, nalilimutan ang mahabang proseso ng pagkakasundo. Maaari mong ilahad sa iyong video ang mga kwento ng interfaith dialogues na tahimik na nagtataguyod ng tiwala ng mga paaralang muling pinatitibay ang kultura ng respeto at ng mga lokal na leader na nagsasanay ng mga kabataan sa conflict sensitivity at non-violent communication. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mateo, versikulo 5:9. Sa puntong ito, magandang ipakita ang biswal ng mga larawan ng mga kamay na nagkakapit, mga hardin na muling itinatanim, at mga silid-aralan na muling nagbubukas. Mga imaheng nagbabalik sa isip natin na ang kapayapaan ay hindi abstrakto. Ito'y may amoy ng lupa, tunog ng tawanan, at tibok ng pusong muling naglakas loob. Upang panatilihing nakasandig sa Biblia ang iyong content, bigyang diin din ang triad ng katarungan, awa at kababaang loob. Ipinahayag sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Gawin ang katarungan, ibigin ang kagandahang loob at lumakad na mapagpakumbaba. Mikas versikulo 6:8. Ang katarungan ay pagkilala sa biktima at pananagutan ng salarin, hindi pagmamadaling humusga sa kabuuan. Ang kagandahang loob ay lakas na mag-abot ng kamay sa kapitbahay at ang kababaang loob ay kakayahang magbago ng isip kapag mas malinaw ang ebidensya. Ipaalala rin na ang galit sa kawalan ng katarungan ay nangangailangan ng direksyon. Kung walang disiplina, nagiging apoy na walang silbi. Magalit kayo, subalit huwag magkasala. Efeso versikulo 4:26. Kaya sa video, bigyang daan ang isang segment na nagtuturo kung paano igigiya ang marubdob na damdamin tungo sa matalinong aksyon. Partikular na mahalaga sa kabataan ang digital integrity. Ikwento kung paanong ang isang simpleng pag-share ng maling larawan ay maaring magpalala ng tensyon sa daigdig na malayo sa atin. Ipakita ang hakbang-hakbang, pag-check ng petsa, paghanap ng orihinal na pinagmulan, pagtingin sa opisyal na pahayag ng magkabilang panig at pagkonsult sa mga organisasyong may track record sa human rights reporting. Ang marunong sa puso ay tinatawag na maunawain at matatamo ng matamis na pananalita ang pagkatuto. Kawikaan versikulo 16:24. Sa pagkatapos ng segment, ipaalala na hindi lahat kailangang i-share. Minsan, mas mabuting ipanalangin at iproseso muna. Maaari ring pumaloob ang iyong content sa pag-asa sa gitna ng dilim. Isalaysay ang itineraryo ng pagbangon mula sa pagkilala sa sakit, sa pagkilatis ng katotohanan, patungo sa maingat na pagkilos at sa panghuli, panibagong pag-asa. Ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig. Juan versikulo 1:5. Idikit dito ang kwento ng mga kabataang tumutulong sa mga kapwa kabataan na nadisplace ng karahasan ng mga guro na gumagamit ng sports at sining para paglapitin ang magkakaibang tribo, at ng mga ina na nagluluto ng pagkain para sa lahat sa evacuation site. Kapag ganito ang mga imahe, nakikita ng audience na ang pag-asa ay hindi ilusyon, ito'y kasanayan. Kung nais mong maging mas teknikal sa paggawa ng video, maaari mong i-frame ang episode sa 4 na galaw: pahayag, paglalim, paglalapat, panalangin. Sa pahayag, irekapo mo ang pangunahing punto, may matitinding pahayag mula sa mga leader, may pagtanggi mula sa iba, at may pagkilala mula sa mga tagamasid na masalimuot ang suliranin. Sa paglalim, ipaliwanag kung paano gumagana
ang mga saliktulad ng kahirapan, kakulangan sa seguridad at alitang pangkomunidad. Sa paglalapat, ipakita ang praktikal na hakbang, pag-verify, pag-uusap at pagtulong. Sa panalangin, anyayahan ang audience sa sama-samang pagharap sa Diyos. Kung ang sino man ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ito'y ibibigay. Santiago versikulo 1:5. Sa ganitong estruktura, hindi naliligaw ang kwento. Hindi rin nalulunod ang manunood sa impormasyon na walang direksyon. Idaragdag din natin ang pananaw ng pag-asa na nagtatayo, hindi lang umaaliw. Sipi mula sa Nehemias ang maaari mong gamitin bilang larawan ng muling pagtatayo. Ang bayan na nagtutulong-tulong, bawat isa may bahagi, bawat isa may dalang bato para sa pader at panghawak na tabak ng katotohanan. Nehemias, versikulo 4:14. Hindi ito literal na tabak. Ito ay disiplina ng isip at puso. Ano ang kahulugan nito sa content? Kapag may dumarating na bagong ulat, imbes na agad manghusga, maghahanap ka ng teksto at konteksto, magtanong sa eksperto at subukin ang sarili. Bakit ba ako apektado? Ano ang dapat angkop na tugon? Ang ganitong pag-aatras para makakuha ng mas malawak na tanawin ay anyo ng lakas. Sa pagtalakay ng kapayapaan, hindi rin natin malalampasan ang usaping pagkapantay-pantay ng dignidad. Ang Biblia ay naghahayag na ang tao, anumang lahi o wika, ay nilalang sa larawan ng Diyos. Walang Hudyo o na Griego, sapagkat kay Kristo, iisa kayo. Galacia, versikulo 3:26. Kapag ang iyong content ay nagpapakita ng paggalang sa marangal na larawan ng bawat isa, Kristiyano, Muslim at iba pa, nahuhubog ang panunood bilang espiritual na pagsamba. Pagsambang nagpapakabanal sa ating wika at pagkilos. Dito rin pumapasok ang pagsasaalang-alang sa wika. Umiwas sa generalizations. Ingatang mabuti ang salitang ginagamit para sa mga tao at pamahalaan at iwasan ang mapanirang bansag. Mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat ganito. Santiago, versikulo 3:10. Paunlarin din natin ang imahinasyon para sa kapayapaan. Sa pangalawang kalahati ng iyong video, maaari mong ilarawan ang what if ng pag-asa. Ano ang hitsura ng mga pamayanan kung may sapat na seguridad at hustisya, kung may puhunan sa edukasyon at kabuhayan, at kung ang mga relihiyosong lider ay mas aktibong kasama sa mga dialogo. Hilingin sa iyong audience na magbahagi ng maliliit na gawaing magagawa nila ngayon. Isang liham ng panalangin sa komunidad sa ibang bansa, isang aralin sa klase tungkol sa conflict sensitivity, isang simpleng pagtitipon ng kabataan para sa panalangin at pag-aaral. Hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Mateo versikulo 6:3. Sa ganitong paraan, ang pag-asa ay hindi naiwan sa screen. Lumalakad ito sa kalye. Kapag tumitigil tayo at sumusulat ng panalangin sa gitna ng video, pinapakinggan natin ang puso ng Diyos para sa mga pinuno at mamamayan. Idalangin ninyo ang mga hari at ang lahat ng may mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay ng tahimik at mapayapa. Unang Timoteo, versikulo 2:1-2. Ipanalangin natin ang karunungan ng mga gumagawa ng patakaran, ang katatagan ng mga frontliners at tagapagpatupad ng batas na nakaugat sa karapatang pantao, at ang lakas ng loob ng mga guro, social worker, at the faith leaders. Hindi natin kailangang magkasundo sa bawat detalye ng pulisya upang magsumamo para sa proteksyon ng buhay at dangal. Sa pagtatapos ng episode, magbigay ka ng eksamen, isang maikling espiritual na pagsusuri para na sa manunood. Una, ano ang naramdaman mo
habang pinanonood ang balita at ang paglilinaw. Ikalawa, anong bagong kaalaman ang tumama sa iyo? Ikatlo, ano ang isang maliit na hakbang na maaari mong gawin sa loob ng isang linggo? Patnubayan mo ito ng isang talata. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Awit bersikulo 105 talata 105. Ang paglalakad sa ilaw ay nangangahulugang ipagpapatuloy mo ang pagsasaliksik, pagdarasal at pag-ibig sa kapwa kahit hindi mo sila kilala. Minsan, sa sobrang laki ng isyu, parang buti lang ang ating ambag. Ngunit ang ebanghelyo ay nakahilig sa mga butil. Ang kaharian ng Diyos ay tulad sa butil ng mustasa na kapag itinanim ay lumalaki upang maging tahanan ng mga ibon. Marcos versikulo 4 talata 30. Ang iyong maingat na video, ang iyong tapat na komento, ang iyong pag-iwas sa paninira, lahat ng ito ay butil. Itanim mo, ulitin mo, palaguin mo. Sa panahon ng kalituhan, ang consistency ng kabutihan ang nagiging himala. Kung haharapin naman natin ang takot, magandang ipaalala na ang perpektong pag-ibig ang nagpapalayas nito. Walang takot sa pag-ibig sapagkat ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Unang Juan, versikulo 4 talata 18. Ang takot ang kadalasang nagtutulak sa atin na magturo ng daliri, maghigpit ng pader at tumanggap ng madaling paliwanag. Ang pag-ibig ang nagtuturo na magtanong, maghintay at maghanap ng kabuuan. Kapag ang iyong content ay pinatatakbo ng pag-ibig, ramdam ito ng audience sa bawat pahinga ng iyong boses at sa bawat frame na pinipili mong ipakita. Sa gitna ng lahat, manatiling nakaugat sa pag-asa ng muling pagkabuhay ang sentro ng ating pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ay hindi paglimot sa krus. Ito'y katotohanang lampas sa krus. Kaya't kapag natitisod ka sa balitang mabigat, bumalik ka sa alaalang may Diyos na naghahari. At sa kanyang paghahari, hindi walang kabuluhan ang iyong paggawa sa Panginoon. Unang Korinto, versikulo 15, talata 56. Ito ang magtataguyod sa iyo na ipagpatuloy ang paglikha kahit minsan kakaunti ang views o mabagal ang paglago. Ang tunay na sukatan ay hindi palaging analytics. Minsan, ito ay isang batang manonood na natutong magdasal para sa kapayapaan, isang estudyanteng natutong mag-verify bago mag-share, at isang pamilya na nagpasiyang tumulong sa isang proyektong makatao. Bago tayo magwakas, ialok natin ang ating mga kamay bilang kasangkapan ng kapayapaan. Sa iyong script, maaari mong anyayahan ang audience sa sabayang panalangin. Panginoon ng kapayapaan, ituwid mo ang aming landas. Ituwid mo ang aming salita, ang aming feed, ang aming gawain. Ilayo mo kami sa yabang na nagdadala ng gulo at itanim sa amin ang kababaang loob na nagbubukas ng pinto ng pagkakasundo. Maaari mong tapatan ito ng talata, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyo. Filipos versikulo 4 talata 7. Pagkatapos magbigay ng tahimik na segundo sa video na walang musika at walang salita, isang banal na pahinga kung saan ang Diyos lamang ang nagsasalita sa tahimik na puso. At kung may magtatanong, bakit ka pa bumabalik sa ganitong mga paksa? Bakit hindi na lang gumawa ng aliw na kanlungan sa panahon ng pagod? Sasagot ka na ang Kristiyanong aliw ay laging may kasamang katotohanan at katarungan. Ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Unang Korinto versikulo 13 talata 6. Ang tunay na aliw ay ang pagtitiwalang kahit komplikado ang mundo, gumagalaw ang Diyos sa gitna nito. At dahil gumagalaw siya, may saysay ang bawat pangungusap na tapat, bawat dasal na marangal at bawat hakbang na mahinahon. Kaya ipagpatuloy mo ang paggawa ng content na naglalatag ng mga paanyaya, mag-aral, makinig, mag-usap, tumulong.
ipagpatuloy mo ang paggamit ng mga talata bilang gabay, hindi sandata, bilang paanyaya, hindi pamalo. At sa tuwing mag-ahit ka ng script at maglalagay ng B-roll, isipin mo ang mukha ng taong nanonood, ang kabataang naghahanap ng direksyon, ang magulang na nangangamba, ang gurong napapagod at ang leader kabataan na umaasang may paraan ang pag-ibig. Sa bawat isa sa kanila, hayaan mong dumaloy ang pahayag ng Panginoon. Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Apokalipsis, versikulo 2 talata 25. Ito ang bukas na hinahanap ng puso. Hindi perpektong bukas, kundi bukas na may pagkilos ng Diyos at pakikilahok ng tao. Kung gayon, lumakad tayo. Hindi bilang eksperto sa lahat ng bagay, kundi bilang mga alagad na nakikinig. Dalhin natin ang ating kamera, mikropono at keyboard na parang mga lampara sa gabi. Panatilihin nating nakaligta ang kapuotan, yakapin ang kabutihan, igit ang hustisya at itanim ang pag-asa. At kapag natapos ang video at namatay ang ilaw ng estudyo, manatili tayong gising sa panalangin para sa mga lupain at pamilyang dumanas ng unos. Ang Panginoon ay malapit sa mga may wasak na puso at inililigtas niya ang mga may bagbag na diwa. Awit versikulo 34 talata 18. Sa wakas, isasara mo ang episode hindi sa huling salita, kundi sa paanyayang magpatuloy. Sapagkat sa mundong sugatan, ang mga gumawa ng kapayapaan ay hindi nauubusan ng gawain at hindi rin sila nauubusan ng grasya. Sa sandaling ito, kung ikaw ay nanonood at may bigat sa dibdib, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, turuan mo kaming makita ang iyong muka sa bawat tao at igalang ang buhay sa lahat ng pagkakataon. Ilayo mo kami sa takot na nang-aalipin at bigyan mo kami ng pag-ibig na nagpapalaya. At sama-sama nating sasambitin ang pangako, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Awit versikulo 2 talata 1. Sa pangakong ito, tayo sa sandal at mula rito tayo babangon hanggang sa ang ating mga screen ay hindi na maging pinanggagalingan ng takot, kundi bintanang nagbubukas sa kapayapaang inaasam ng daigdig.